Minamahal. Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto natin pong balang gawain. Ito po ang pakikinig ng salita natin pinakamamamalapay sus. Kaya nandiyan ko po kayong tumayo bilang pagbigay galang salita natin pinakamamalapay sus. Nadadali po natin mga rangal ang ating beloved preacher, beloved brother Joey Mancera. Palakpakan po natin ating pinakamamalapay sus. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Paul Mansano. Amen. Praise the Lord. Let us all pray. Hallelujah. Dearest Heavenly Father, our great God and Savior, dearest Jesus Christ, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please forgive us from all of our sins. And we will teachings of our dearly beloved parents in the Lord, and to all the beloved Almeida family. Hallelujah, praise the Lord. Our beloved preachers, beloved brethren, our beloved visitors, welcome to the royal family of God. Be ye steadfast. Kayo'y magsitatag. Amen? From the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Amen. The first book of the Corinthians, chapter 15, verse 58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Unang ko mga taga-Korinto, Kapitulo 15, versikulo 58. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag bakilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandyan na lahat ang tanda na nakasulat sa Biblia, mga minamahal ko. Wala tayong maidadahilan at magpasalamat tayo, tinawag tayo dito sa tunay na gawain. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran at sa mga turo at aral ng ating dearly beloved parents in the Lord, maging sa lahat po ng beloved children na nariyan po, nakaagapay sa atin upang lalo tayong tumatag. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, mapalad tayo. Malapit na po ang kaarawan ng ating dearly beloved pastor, ating beloved Minister Wildy James Almeida Jr. Talaga pong alalahanin natin. At we give double honor and respect, mga minamahal ko, sa ating dearly beloved pastor, mga minamahal ko. Narito tayo, napakasarap. Sa totoo lang, habang tumatagal, napakasarap maglingkod sa Diyos. Pagka ikaw ay matatag, ibig sabihin, ang dyablo ay hindi nagtatagumpay. Narinig po natin ang patotoo ng ating mga kapatid. Hindi siya uma-absent, nagmula nung masave siya rito. Ngayon, mga minahal ko, patuloy siyang ginagamit sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos. Sumasagana ang gawa niya sa ating pinakamamahal na Panginoon na ang misyon na iniatang sa atin ay ipagpapatuloy natin hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nais ng Diyos na maligtas pa ang marami. Yun ang dapat na desire natin. Na ang bawat isa sa atin, mga minamahal ko, kailangang maging matatag. Kaya nga, kinakasaot natin ang dyablo eh. Ang lahat ng mga demons, mga minamahal ko, sila mismo sumusuko. Yan, ibig sabihin, tayo yung mga anak ng Diyos. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. May kabuluhan. Actually, maraming kongregasyon, maraming nagsasabing Kristiyano, pagdating na palayasin ang dyablo, ang lahat ng gawa ng demons, hindi nila mapalayas.
Mga sila ang nagiging biktima. Ngunit tayo po, for sure, mga minamahal ko, na tayo anak ng Diyos, pag sinabing cast out demons, lalayas po talaga. Amen? Prueba at ebidensya na tayo ay totoong mga Kristiyano. Sa huling panahon, mga minamahal ko, may mga manlalamig pa. Kita mo na ang lahat, sumayo na ang lahat, napatunayan mo buhay ang Diyos, bandang huli, nag-alinlangan pa. Mga minamahal ko, ngunit sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, ang magtitiis lang hanggang sa wakas, siya ang maliligtas. From the book of Matthew, chapter 24, verse 12 up to 13. The Gospel of Matthew, chapter 24, verses 12 and 13. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, ang talatay 12 at 13. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Mararamdaman mo ang presensya ng ating mahal na Panginoon, mararamdaman mo na ikaw ay tatanggap ng kapayapaan mula sa ating dakilang Diyos, uuwi ka na makakasiguro ka, buhay ang Diyos at totoo ang Diyos, mararanasan mo. Habang ikaw ay nagpapatuloy, nagpapakainit, mga minamahal ko, totoo po, huwag kang manlalamig, tiyak na bagay, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat nariyan ang mga pagsubok, ang Diyos ay totoo, mga minamahal ko. Pagkatapos, manlalamig ka, mga minamahal ko. Ngayon, panindigan mo. Hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, magtitiis ako dahil ito pala ang sukatan at batayan ng pagtatagumpay, ikaw ay maliligtas. Lahat tayo nais natin ng kaligtasan. Pero kung nagpabaya tayo, merong kapahamakan. Pag matuwid na tao, mga minahal ko, makailang beses, may pagsubok ka, mabuwal ka, ngunit gumagawa ka ng matuwid sa harap ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal ko, ibabangon ka ng Diyos. Hindi kanya pababayaan. Proverbs chapter 24, verse 16. Amen. Praise the Lord. In the book of Proverbs, chapter 24, verse 16, for a just man falleth 7 times, and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief. Mga Kawikaan, Kapitulo 24, versikulo 16. Sabagat ang matuwid ay nabubuhangan ng makapito at bumabangon uli. Ngunit ang masama ay nabubuhangan sa kasakanawaan. Amen. Amen. Praise the Lord. Sapagkat ang matuwid, nabubuwal na makapito. Kahit maging 8 pa yan, 10, mga minahal ko, kung matuwid ka sa harapan ng ating dakilang Diyos, ang sabi po, bumabangon uli. Nandun ang iyong kalakasan, mga minamahal ko. Ngunit, ang masama ay nabubuwal sa kasalukunaan. Kaya madadamay ka sa mga kapahamakan ngayon pagka ikaw ay nagiging masama. Kaya mas mabuti, manatili kang maglingkod ng buong katapatan, gumawa ka ng mabuti dahil ang ating Diyos na napakabait ay mabuti. Amen? Iwaksi ang kasamaan kung papaano nagsisi tayo, hindi na natin babalikan ang kasamaan. Tayo po ay tutungo sa katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Atin pong basahin ang Hebrews chapter 12, verse. Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, ang talatay 1 at 2. Kaya't yamang nakukubkub tayo na makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang Tigil sa ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Nakakadlangan dahil, sabi nga, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, yan ang dahilan kung bakit may mga nawawala. Mga minamahal ko. Kaya sabi niya,
masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo. Hallelujah, sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Kaya pag tinatawag tayong Kristiyano, mga minamahal ko, tunay po na ang bawat isa sa atin, mga minamahal ko, ay totoong maglingkod ng buong katapatan. Ang mundo natin ngayon ay talagang sabihin na natin, mas marami ang namamatay na walang Kristo sa puso. Kakaiba. Tingnan mo ang populasyon doon sa ospital, ang dami nakapila, ang daming nasa sa loob na, ang daming lumalabas, bangkay na. Mga pagpapalang pangangailangan mo, bonus na lamang po yan. Pero ang pinakamahalaga, pag hindi ka nakapokus, hindi ka nakatingin sa ating mahal na Panginoon, baka ikaw ay makabitaw. Nakakatakot na bagay ang malaglag sa Diyos na buhay. Kaya ang bawat isa sa atin, mga minamahal ko, maging sincero sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon dahil ang pangako niya ay totoo. Sa ating huling talata, from the book of Revelation, chapter 21, verses 6 and 7. The book of Revelation, chapter 21, verses 6 and 7. And he said unto me, it is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst. Magiging anak ko. Amen. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Siya ang pasimula at wakas. Amen. Pag sinabing wakas, siguraduhin lang natin, pag sinabing wakas, kaya pag bumalik ang ating mahal na Panginoon, naiwan ka, mga minamahal ko, nakakalungkot at karimarimarim na bagay, mga minamahal ko. Sabi nga natin, beloved pastor, talagang mahirap na. 1% na lang ang pag-asa. Pugutan ka ng ulo ng mga satanismo. Ngunit habang nandito tayo, kaya nga nagpupursige tayong dumalo ng dumalo dahil ito po ang kalakasan natin, mga minamahal ko, na pagka binawasan mo yung pagdalo, totoo po, magbabawas ang iyong pananampalataya. Pag dumalo ko ng dumalo, tataas ang iyong pananampalataya. Ang sabi po, siya ang magiging Diyos natin at tayo'y magiging mga anak. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya, mundo pa lang ay parang nasa langit na tayo, mga minamahal ko. Sa kaarawan ng ating dearly beloved pastor, ating beloved minister Podes, this is preparation, mga minamahal ko. Talagang kailangan po na talagang pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil sila ang ginamit upang tayo po ay totoo makapakinig yung totoo at tunay na salita ng Diyos at tayo ay pinagpalang lubos sa lahat ng pagpapala. Kaya ang laging inihahabilin nila, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. May kabuluhan po. Kahit physically, mahina ka, nandun ka, nagpupumilit, mga minamahal ko. Isa nating baguhan. Isa po siyang lumpo. 4 years na po nagtitiis dahil sa kanyang sakit sa spinal. Nabagsakan po siya ng 125 kilos yata na abaka. Mga minamahal, kahit lumpo siya, alam niya na ang pupuntahan niya ay tunay na gawain. Almost 2 weeks pa lang, nakadalo, nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Ang kagandahan nun, mga minamahal ko, umuwi siyang payapa. Sabi niya, natulog ako para akong baby. Amen. Praise the Lord. Patuloy siyang dumadalo, mga minamahal ko. O ngayon, iwan na natin yung wheelchair mo muna. Opo. O ngayon, nakakaupo na maayos eh. Noong nakalipas na araw, hindi siya nakadalo dahil
kinagat siya ng daga. Talaga naman yung daga, sinamantala, no? Kinagat ng daga, mga minamahal ko, dinilagnat. Sabi niya, Brad, hindi ako makadalo. Sige, magpuri ka na lang. Manood ka ng live webcast. Minsan, all things work together for good. Tumalab. Kung meron mang virus yung daga, nagkasakit siya. Nilagnat siya. Totoo po. Pero ang nakaganda nun, yung below the belt, na katawan niya, naramdaman niya ang sakit eh. Ibig sabihin, may pakiramdam na. Mga minamahal ko, narito kasama natin siya. Pinagaling siya ng ating mahal na Panginoon. Hindi nagtagumpay yung daga. Pinakita lang ng daga na ikaw, mararamdaman mo ang kirot na aking ibibigay sa iyo. Naramdaman niya. Ngayon, mga minamahal ko, nararamdaman niya na talagang unti-unti siyang pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Tayo pong lahat ay umawit sa ating dakilang Diyos, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong mapagod, mga minamahal ko. Takdang panahon, tayo po ay aani kung hindi tayo manghihimagod. Dahil ang Diyos natin ay totoong tapat sa Kanyang pangako. Habang inaanyay natin ang mga bisita, mga baguhan, ating live webcast viewers, pinagpala kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.